Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ikalawang pagkakataon, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat ako po'y magiging iyakin ngayong umagang ito. Gawa ng aking sipon. Pero sa araw na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi isa lang ang nakikita kong magandang ginagawa niya sa ating lahat. Napapatunayan ko sa araw na ito na kapag mahina ang iyong spirit, ang iyong katawan, malakas ang iyong espiritu. Di po ba? Kapag humihina at mayroon kang karamdaman, lumalakas ang iyong espiritu. At ito po'y biyaya ng Diyos sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, dalangin ko po na lahat tayo ay magkaisa sa pagtanggap ng kanyang mga salita at patuloy po nating matanggap ang katotohanan ng lahat ng ito sa atin. Tayo pong saglit ay manalangin. Aming dakilang Diyos, hayaan mo po sa pagbubulay-bulay ng aking bibig at sa lahat po ng pagpapahayag ng iyong mga salita, patuloy mo kami pagpalain. Bigyan mo kami ng karunungan na matanggap ang lahat ng aming maririnig at kayo po magpala nito sa aming mga puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Last week lang po natin tinalakay ang chapter 5. At kung matatandaan po natin, sa pagtatapos ng chapter 5 ay ganito ang sinasabi. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan. At sa kanilang paghihirap, ako ay hahanapin. Ang nagsalita po ay walang iba kung hindi ang Diyos, si Yahweh, sa bayan ng Israel. At kung atin pong titingnan ang kabuuan ng mensahe natin, atin pong mauunawaan ang tinatakbo ng istorya, ng kwento, ay tungkol sa bayan ng Israel na patuloy na nagtataksil sa Diyos. Patuloy silang nagtataksil kay Yahweh. At maunawaan po natin sa kabuuan ng mga talata na ating binasa, hindi po sila tumitigil. Kaya naman ang Diyos ay puot na puot sa kanila. At niloob ng Diyos na sila'y parusahan. At kahit sila'y parusahan, patuloy silang ginagawa nila kung ano yung kanilang nais gawin. Kaya naman sila ay naghihirap hanggang dumating sa punto na alam natin may nakaamba na mas matinding parusa sa kanila. Ngunit ganoon, sinadya talaga ng Diyos na sila'y maghirap, sinadya ng Diyos na maranasan nila ang paghihirap upang sa ganoon, pag sila ay wala ng masulingan, sa panahon na sila'y baksak na, ay magbalik sila sa Diyos. So ang tanong, ang Diyos ba, si Yahweh ba, ay bagamat siya'y nagpaparusa, siya ba'y handang magpatawad? Of course, handang magpatawad. Yun po yung istorya ng ating paglalahad ng Hosea. Ito ay tungkol sa Diyos na nagparusa, na hindi nagpapalampas ng lahat ng kasalanan ng kanyang bayan, ngunit ginagawa niyang disiplinahin ang kanyang bayan upang sa ganoon ang kanyang bayan ay manumbalik sa kanya at later on ay igawad ang kanyang pagliligtas sa kanila. Yan po yung pinakatema ng ating pinag-aaralan. Kaya nga kanina nagsimula tayo doon sa pinakahuling talata ng chapter 5 kasi sa ating pagpapatuloy, ito po ang tatakbuhin ng chapter 6. Ang bayan ng Israel ay haharapin ang kanilang pananagutan. Ibig sabihin, darating na ang kanilang parusa. Sila'y paghihirapin. At sa panahon na yon, ang sabi ni Yahweh, hahanapin nila ako. Sila ay muling babalik sa akin. Ang paghihirap at pagdurusa ng kanyang bayan ay magpapatuloy hanggang tuluyan silang bumaksak at wala nang masulingan. Ang sabi ni Yahweh, sa mga panahong iyon ay hahanapin nila ang Diyos. Sa umagang ito mga kapatid,
ay ipakikita ng Hosea ang intensyon ng Diyos ay para disiplinahin ang kanyang bayang Israel. Ang tanong, manumbali kaya at magkaroon ng tunay na pagsisisi ang kanyang bayan? Yan po ang ating sasagutin. Meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan sa umagang ito. At tingnan po natin ang nilalaman ng verse 1 hanggang verse 3. Sabi po dyan sa salitang Tagalog, "Hali kayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay magpapalakas niya tayo. Sa 3 araw tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Hali kayo't kilalanin natin si Yahweh. Sikapin nating siya'y makilala. Kasintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman." Kanya pong sinimulan ang chapter na ito, ang sabi, "Come, let us return to the Lord." Hali kayo at manumbalik tayo kay Yahweh. Ito ang panawagan ni Hosea sa kanila. Manumbalik sila sa Diyos at huwag silang mag-alinlangan. Magnumbalik sila sa Diyos at huwag silang mag-atubili. Ito ang panawagan ni Hosea. Kapag ang bayan ay nag-aalangan, nag-aatubili, takot silang lumapit sa Diyos. Hindi sila lumalapit sa Diyos, bagkos lalo silang lumalayo sa Diyos. Kaya naman matatag ang panawagan sa kanila ni Hosea. Halika kayo, hayaan niyong lumapit kayo sa Diyos. At kanyang pinalo up yung kanyang talata ng siya na nanugat, siya din ang gagamot. Ibig sabihin, siya yung nag-cause ng lahat ng sakit na inyong nararanasan ngayon, pero maaasahan nyo siya rin ang gagamot sa inyo. Siya ang nagpaparusa at siya rin ang magpapatawad. Ito ay tungkol sa espiritual na kalalagayan ng bayang Israel. Sila'y sinugatan ng Diyos. Tama naman mga kapatid, kapag tayo nakaranas ng latay, may mabuting disiplinang ginagawa ang latay sa mga itinutuwid. Noong maliit ako, natatandaan ko palagi ang paraan ng aking nasirang tatay kung paano ako didisiplinahin kapag may mga bagay na hindi ako sinunod, ay palaging padadapain ako at lalatayan ako sa puwet. Basta lalatayan ka sa puwet kasi noong araw hindi naman uso may brief di ba? Laging naka-short lang. Ang maganda lang sa aking ama ay hindi niya ako pinapalo kung saan. Pag ako'y nagkasala, kailangan kong dumapa at kailangan akong latayan sa puwet. Bihira siyang mamalo, pero kapag namalo ay talagang maaalala mo kung gaano kasakit ang kanyang pamamalo. Makapal yung sinturo noon eh. Kaya yun po ay ginaya ko. Kaya nga wala si Awi, mamaya pa darating. Ginaya ko yung kay Awi. Kaya nang si Awi ay hindi tapat. Kasi naglagay ng cardboard sa loob ng kanyang puwet. Ayan, tanda-tanda yan ni Irma nung maliit. Sabi ko, marunong na maglagay ng cardboard sa puwet. Nung araw tinatanggap ko, ang kala niya ay makakaligtas siya. Tinanggal ko yung cardboard at saka ko nilatayan sa puwet. Pero kapag may latay, kapag merong sugat na tinamo at kapag may bahid yung pagdidisiplina, maaalala natin kung ano yung ating ginawa. Kaya itong isang encouragement sa kanila ni Hosea. Siya na nagsusugat, siya na nagdidisiplina, siya na nagpaparusa. Asahan natin na hindi matatapos siya sa kanyang pagpaparusa. Ginagawa niya yon para kayo disiplinahin, ginagawa niya yon para kayo'y pagalingin. Ang unang 2 talata ay kinapupulutan po natin ng mga talatang pamilyar po tayo.
Kung mapapansin nyo, chapter 2, verses 2, sa loob ng 2 araw ay mapapalakas kayo at sa ikatlong araw tayo kanyang ibabangon upang tayo mabuhay sa kanyang harapan. Pamilyar, hindi po ba? 3 days. Ano po? 3 days sa loob ng 2 araw kayo palalakasin, and then the 3rd day kayo'y muling ibabangon. Ito po ay blueprint ng reconciliation ng Diyos. Sapagkat noong mga panahon hindi pa naman nila naunawaan itong mga bagay ito. Pero lumabas sa bibig ni Hosea na mayroong 3 araw na magaganap na po, na kung saan nandoon yung healing and then nandoon yung pagbabangon sa kanila. Kaya naman, makita po natin sa talata na after 3 days ay ibabangon niyang muli ang kanyang bayan. At tutugon sila at manunumbalik sa kanya. Ibig sabihin, kailangan mo nang manumbalik ang Israel kay Yahweh upang maisagawa ang pagpapagaling. Hindi mo mapapagaling ang isang bayan kung ito'y malayo sa iyo. The first step na kailangan gawin ayon kay Hosea, ang kanyang panawagan, manumbalik kayo sa Diyos. Halika kayo at manumbalik kayo sa Kanya. Kasi ito lang ang paraan para kayo tuluyang mapagaling ng Diyos. Ano ang matututunan natin? Bakit 2 araw silang palalakasin? Mga kapatid, ang pagbabangon o yung tinatawag nating revival ay kailangan ng panahon. It takes time. Ang kagalingan ay hindi instant. O sabihin nating ang tao ay kailangan kaagad manumbalik sa Diyos kapag siya'y tinawag. Kaya hindi po tayo naniniwala na kapag ikaw ay nagtumanggap kay Kristo, ikaw ay bago na nga. Ano po? At ito'y sinasabing malinaw ng salita ng Diyos. Revival takes time. Kailangan makita mo na, kailangan mo nang palakasin bago ibangon. Kaya naman, katulad ng isang adik, kailangan muna siyang marehab para manumbalik siya at magkaroon ng tunay na kagalingan. May proseso ang ibig sabihin. No po? Kailangan mo nang makita niya, kailangan mo nang mapagtanto niya kung gaano kabigat yung kanyang mga ginawa, at doon lamang niya mauunawa at marirealize kung gaano kabigat yung kanyang kasalanan. Kaya wala pong instant. Lahat po ito ay may proseso. Sila ay tinatawagan ng Diyos na lumapit sa Kanya upang sila'y pagalingin, upang sila'y palakasin, and eventually, sila ay ibangon. Ang isa pang bagay na maganda na makita natin na kaya ito'y proseso, hindi lamang doon sa kagalingan. Kung hindi alam natin na isang layunin ng Diyos, bakit tayo tinawag? Para makapiling niya, para magkaroon ng relasyon sa Kanya, anuman sama tayo, ay in order to nurture a relationship. Ang pagpagaling sa isang manunumbalik sa Diyos ay may isa pang layunin upang magkaroon ng strong and deep bond between God and His people. Mahalaga po yung relasyon eh. Wala pong relasyon na nagiging malalim overnight. Hindi po ba? Sa pagpanahon na tayo pinalalakas ng Diyos, ginagawa niya ring ilapit tayo sa Kanya lalo. No po? Ilapit tayo sa Kanya. Kasi iyon na ang formula ng isang relasyon na nagtatagal. Ng relasyon na lumalalim. No po? Kailangan merong pagsasama. Kailangan may pagtutuwid, may paglilinis. Kaya lahat ng ginagawa ng Panginoon para ibangon ang Kanyang bayan, sinisimulan niya ito sa proseso ng paglilinis. Ang paglayo at pagtataksilila sa Diyos ay nagbunga ng pagkahiwalay sa Kanya at pagdurusa. At makita natin sa mga darating na pag-aaral, ang paglayo nila sa Diyos na walang po sila ng proteksyon. Kaya naman, napakadali silang sinakop ng kanilang mga kaaway. At iyon ang naging daan kung bakit ang kanilang society ay tuluyan ng bumagsak. Sapagkat tunay na napakalaki
ng kanilang kasalanan. Ngunit sabi rito, ang panunumbalik sa Diyos ay nagdudulot ng pakikipagkasundo at pagbabago. Pag ikaw ay humiwalay, kapahamakan. Pero kapag ikay nanumbalik sa Diyos, magdudulot to ng reconciliation and change. Pakikipagkasundo at pagbabago. Ano pa ang isang mahalagang aspeto ng blueprint na ito ng reconciliation ng Diyos na ini-offer sa bayan ng Israel? Upang magkaroon sila ng malalim na pagkakilala sa Kanya. Yun ang problema natin sa previous chapter, hindi po ba? Bakit bumaksak ang bayan ng Israel? Bakit sila tuluyang nagapi ng kaaway? Bakit sila tuluyang nahulog sa kasalanan? Because hindi nila kilala ang Diyos. Wala silang kaalaman tungkol sa Diyos. Yun ang kanilang nanineglect. Ang isang paraan ng pagtao sa kanila ng Diyos upang yung mga bagay na hindi itinuturo sa kanila at hindi ginagawa sa kanila ng kanilang mga tagapagturo ng kanilang mga pari ay makilala nila ang Diyos. Makilala nila ang Diyos ng mas malalim kaysa sa pagkakilala nila. Ang isa pang bagay, ang panunumbalik sa Diyos ay dapat kapalooban ng tunay na pagsisisi. Kailangan may tunay na pagsisisi. Palagi nating sinasabi ito sa ating lahat. Lahat, kung gusto nating manumbalik sa Diyos, ang lahat na tinatawag ng Diyos na pumunta sa Kanya, ay kailangan may true repentance. Hindi lamang pananampalataya, kung hindi, kailangan may pagsisisi. Makikita natin kung sino ang kung sino ang totoo, kung sino ang huwad, kung sino ang false. Lahat tumatanggap sa Diyos. Lahat nagsasabi na ako'y Christian. Lahat nagsasabi ako ay may pananampalataya. Ngunit kailangan yung ating declaration ng ating pananampalataya at pagkasundo sa Diyos, kailangan kapalooban ng tunay na pagsisisi. Ano ba ang pagsisisi? Palagi nating inaaral yan sa discipleship. Palaging iyan ay merong two-way action. Hindi po ba? Pag sinabi nating tayo nagsisisi, tumatalikod tayo sa kasalanan, at anong susunod? Lumalapit tayo sa Diyos. Dalawang bagay. Hindi pwedeng tumalikod ka lang sa kasalanan at manatili ka na lang doon. Sa isang iglap, igugupo ka na naman ng kasalanan. Pareho na dapat natin gawin. Kapag ikay tumalikod sa kasalanan, kailangan nating lumapit sa Diyos. At dito, nangyayari. Kung gusto niyo lumapit kayo kay Yahweh, halika kayo, inaanyayahan ko kayong lumapit sa akin. Pero kailangan niyo pagsisihan ng lubos ang inyong mga kasalanan. At ano ang pangako ng Diyos? Kapag tayo nagsisi ng ating mga kasalanan, kapag tayo lumapit sa Kanya ng tunay at nagsisi ng ating lahat ng ating mga kasalanan, it comes with a blessing. Yun ang sinasabi ng verse 3b. It will bear fruit and seasonal rain. Ang bawat relasyon kailangan namumunga. Sa physical na relasyon nga, ang mag-asawa, kailangan magkaanak. Ano po? Yun ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Sa espiritual, ganoon din. Kailangan mamunga ang pagsasama ng dalawang magkatipan, ang Diyos at ang Kanyang bayan. Samantalang ang ulan naman ay isang simbolo rin ng pagpapala sa kanila. Ito ang sinasabi at inilalarawan ng Deuteronomy 11:14. Kapag ang bayang Israel ay naglingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, sila ay pagpapalain ng Diyos. At ito rin na sinasabi ng Psalm 72:6. Ang sabi ng Solomon na siya'y umawit para sa Messianic King, He will be like rain falling on a mown field, like showers watering dirt. Mga pinakamamahal na kapatid, this is the way it should be. Ito ang ipinangako ng Diyos kung paano niya isasakatuparan ang kanyang pagbuhay sa kanyang bayan o yung revival ng kanyang bayan kung sila ay manunumbalik sa kanya. Ito yung blueprint. But we all know
na ang pagbangon nito ng Israel ay hindi mangyayari sa malapit na hinaharap. Ang panawagan ay noong panahon ni Hosea, pero ang pagbangon na ito na sinasabi rito, alam natin hindi mangyayari doon sa panahon nila. As the promise will only be fulfilled through the Messiah. Tingnan po natin at balikan. Punta muna tayo ulit kay Hosea bago tayo pumunta doon sa Messiah. Balikan natin si Hosea. Tingnan po natin balikan muli ang pangyayari sa panahon ni Propeta Isaiah. Ito po ang sabi ng verse 4. Ano ang gagawin ko sa inyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, pinurusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita. Simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ano ang makikita natin dito, mga kapatid? Tunay nga ng bayan ng Israel ay nanumbalik sa Kanya. They return, but they are not revived. Nanumbalik ang bayan ng Israel, pero hindi sila muling na-revive o nabuhay. Bakit? Kasi ang dala nila ay paimbabaw na pag-ibig. Inconsistent. Palagi ko nga sinasabi, kung merong bagay na meron tayong lahat sa ating pakikipagrelasyon, alam natin at madali nating ma-discern kung ang pag-ibig na meron tayo kung sino man ang ating kapartner, alam natin kung peke o totoo. Tama po ba? Madali nating ma-detect. Madali nating ma-discern. Totoo ba talaga itong pag-ibig ng asawa ko? Totoo ba yung palagi lang siyang may dala ng bulaklak? Pero pagdadating ng gabi, hindi maalam ko sinasabi, pinagsasalita. Iba ang kanyang sinasabi. So, madaling maintindihan kung ang pag-ibig ay peke o tunay. At ganoon din ang sinasabi ni Hosea sa kanyang sa mga talatang ating binabasa. Sabi rito, the Lord likening them to morning mist that vanishes instantly. Ang pag-ibig nila ang pag-ibig ng Israel sa Kanya ay parang hamog. Parang hamog. After ng ilang sandali, makita mo nawawala na. Pagdating uli, kinabukasan ng umaga, nandoon na naman. Pero pagdating na naman at umaraw na, mawawala na. Ganoon ang pag-ibig, inconsistent. Hindi dire-diretso. Bakit? Anong sanhin nito? Dala-dala pa rin nila yung kanilang nakasanayang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga natin palagi sinasabi, it takes time. Hindi ganoong kadali. Kung ano yung kanilang nakasanayan, hindi dali-dali na may aayos yan sa harapan ng Diyos. Sapagkat yun ang nakagawa nila sa mahabang panahon. Kaya nga, pag sinasabi natin, iyan dating bading, nakakilala sa Diyos. Sabihin natin, lalaki na kaagad? Hindi. May proseso. May paglilinis. May mga bagay na dinidil sa Kanya sapagkat alam natin ang kasalanan na dulot ng pagsamba sa Diyos-Diyosan ay napakarami. Napakalalim. Layer by layer, lahat po yan ay, sabi nga natin, ang idolatry, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay root ng lahat ng kasalanan. Maraming bungang kasalanan. Kaya napakahalaga po na naintindihan natin ang mga bagay na ito. At ang sabi ni Yahweh sa verse 5, kailangan silang parusahan agad. Ang iglap na pagpaparusa. Maaring akala nila ay wala pang nangyayaring pagpaparusa. Kung matatandaan natin noong nakaraang linggo, ay ating ginawang halimbawa sa chapter 5, yung mga bukbok. Di po ba? Yung mga bukbok na nandoon sa loob ng damitan. O yung mga dry rot na nandoon sa mga prutas.
sa mga kamatis, sa mga gulay, na hindi natin namamalayan na sila pa'y sira na dahil hindi naman nakita natin yung bukbok. At ganito ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Nagsisimula na ang kaparusahan ninyo. Hindi nyo lang nararamdaman. Kaya pagdating ng oras na ito'y dumating doon sa hurok ng pagpaparusa, magugulat na lamang kayo. Baka sabihin niyo, wala akong ginagawa. Baka sabihin ninyo, ay pinababayaan ko lang lahat iyang inyong mga ginagawang pagsalansang. Nagkakamali kayo. Para akong bukbok na naandyan sa inyo. Unti-unti, hindi nyo nararamdaman. Pagdating ng tamang oras, magugulat na lamang kayo. Mga kapatid, ganyan din tayong lahat. Hindi po ba? Baka tayo ay wiling-wili sa paggawa ng kasalanan. Pero tandaan natin, walang nakakaligtas sa Diyos. Lahat ng kasalanan natin, nakikita niya. Kaya niyang basahin ang lahat ng laman ng ating puso. Iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya wala po tayong lingid maitatago sa ating Diyos. At asahan natin, kapag tayo gumagawa ng kasalanan, hayag man o hindi, may nakaambang parusa. Once na ginawa mong kasalanan, nangyayari na ang pagpaparusa ng Diyos. Hindi mo palang nakikita, pero nangyayari ang pagpaparusa ng Diyos. Sa verse 6, sabi po dyan, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ito'y palagi nating nakikita. Kung ang pagbabalik sa Diyos ay nagre-require ng true repentance, the Lord also demands a genuine worship. Kailangan ang tunay na pagsamba. Makikita natin during Jesus' days, yung mga Pariseo, hindi po ba? Yung mga Israelita, they followed religious forms while remaining self-centered and indifferent to the poor. Nakakita mo sila sa lahat ng pananambahan. Hindi sila umaabsent sa lahat ng ritual, sa pagpunta sa templo, pero ang ugali naman ay hindi nababago. Makasarili pa rin. Makikita mo kung paano sila relasyon sa mga mahihirap. Doon mo makikita kung anong uri. Kasi yun ang panuntunan eh. Kasi ang tao gusto makipagkaibigan at gusto ang kasama niya yung mga tao makapagbibigay ng kapakinabangan sa kanya. Once na ang tao ay walang pakinabang kang makukuha, so wala kang pakialam dyan. At natural po yan sa tao. Kaya nga makikita natin dito, ginawang halimbawa yan ng Panginoon, yung ating pakikipagrelasyon sa poor. Ang iglesia dapat ay merong sensitivity pagdating sa mga mahihirap. Lalo na sa mahihirap nating mga kapatiran. Dapat may sensitivity tayo dyan. Kasi doon natin nakakita kung ang pag-ibig ba ay umuusbong sa ating mga puso. Sapagkat yun ang inaasahan ng Diyos ng pagsamba. Hindi po ba? Kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ay ginagawa natin sa Diyos. Kung sinasabi natin mahal ang Diyos, kailangan mahal natin ang ating kapwa. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. At makita natin ang sense na sinasabi. Hindi tayo po pwedeng sumamba ng paimbabaw. Alam ng Diyos ang laman ng lahat ng ating mga puso. Kaya mga kapatid, napakagandang tingnan natin dito. Ano po? Kapag tayo nagpupunta sa church, ano ba ang laman ng ating puso? Kapag tayo dumadalo sa mga gawain, ano ba ang laman ng ating puso? Umaawit ba tayo? Pero sa kabila ng lahat, ang ating puso naman ay malayo sa Kanya? Hindi po ba? Ito po ay isang bagay na makita natin sa ating lahat. Sinasabi natin we are professor ng ating faith sa ating Panginoon. Pero kailangan makita rin natin na we are also possessor
ng faith na yan. Kailangan nakita yung pagbabago sa ating mga buhay. Despite the ministry of prophets like Elijah, Elisha, Amos, and Hosea, Israel's heart remained disconnected from God. Napakaraming propeta noong panahon ni Hosea. Ang dami nila. May 5 yata sila. Meron sa Northern Kingdom, may Southern Kingdom. Araw-araw, wala silang ginawa kung hindi mangaral, magbigay ng babala, araw-araw. Pero ano kanilang ginawa? Pinapatay pa nila yung mga propeta. Ano po? Sa kabila ng lahat ng kanilang naririnig, sa lahat ng mga katotohanan sinasabi sa kanila, sa lahat ng babala, natiling malayo ang kanilang relasyon sa Diyos. They practice outward rituals but lack inward devotion. They return but lack true repentance. Ang kanilang kaibiguang ibigin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso ay nagbunga ng maraming kaguluhan sa kanila. At ipakikita po ito ng mga sumusunod na talata. Sabi ng verse 7, ngunit tulad ni Adan ay sumira kayo sa ating kasunduan. Nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ang Gilead ay lungsod ng mga makasalanan, tigmak sa dugo ang mga lasang nito. Nagkakaisa ang mga pari para mga tulisang nag-aabang ng bibigtamahin. Pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem. Mabigat na kasalanan ng ginagawa nila. Kahindik-hindik ang nakita ko sa sambahayan ni Israel. Ang Ephraim ay nalulungna sa kalaswaan. Ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Judah, sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan. Nais ko sanang pagilingin ang Israel, ngunit nakikita ko namang ang kabulukan ng Ephraim at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila'y manilinlang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naisip na hindi ko nakakalimutan ng lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan at nakikita ko ang lahat ng ito. Dito makikita po natin ang ginawang halimbawa ay ang covenant breaker na una sa lahat, walang iba kung hindi si Adan. Pero si Adan ay ginawa niyang lugar. Ano po? At dito may binanggit yung lugar ng Gilead at yung lugar ng Shechem. Yung lugar ng Gilead ay kilala sa lahat ng mga matitinding krimen, mga massacre. Ito po iyon. Kaya sabi yan, itong lugar na ito ay stained with blood. At ang Shechem, alam naman natin kung ano ito. Ano po? Ito ang designated city para doon sa mga hinahabol ng hukuman. Para gusto nila na mabigyan sila at maproteksyonan kapag may ginawa silang krimen at sabi nila, hindi ako gumawa ng krimen, gusto ko patunayan ng aking sarili na mali ang hatol sa akin. Pwede siyang tumakas at pumunta siya roon sa lugar na Shechem, at yun yung city of refuge kung saan hindi siya pwedeng galawin at makakakuha siya ng patas na hatol sa lugar na yon. Pero maging ang lugar na yon na ginawa ng Diyos sa ganoong layunin ay balot pa rin ng kasamaan. At dito makikita natin na ang Israel, ang bayan ng Israel na naglilingkod sa Diyos, na nag-aalis sa Diyos, na sumasambat sa Diyos, ay hindi pa rin nagkakaroon ng tunay na pagsisisi. Bakit? Sapagkat hindi nawawala. Sa buong bayan, nakita pa rin, talamak pa rin ang kasalanan. Kapag binago ng Diyos ang puso ng isang tao, makita natin yung transformation, makita natin yung change. Pero sa lahat ng ito, ang kasalanan ay nananatili pa rin sa lahat halos ng lugar sa bayan ng Israel. Hindi nababago. Sumasamba sila sa Diyos, pero patuloy pa rin ang lahat ng kasalanan sa mga lugar na aking nabanggit. Kaya naman, ang Diyos ay napupuot. Kaya ang kanyang warning, huwag kayong kasiguro. Nalalaman ko lahat ng inyong ginagawa. Di ba alam niyo naman na lahat ng inyong ginagawa ay alam ko? Bakit patuloy pa rin kayong gumagawa niya? Pero makita natin mga kapatid, pagdating sa verse 11, sabi ng Diyos, hindi ko nalilimutan ang inyong kasalanan, but the Lord will bless Israel through Judah. Makita po natin, sa appointed time,
ang Juda ay pagpapalain ng Diyos. Makita natin yung trending, ano po? Nakita natin na ang parusa ng Diyos ay gaganyang gagawin, walang makakaawat. Pero ganoon din, darating na kung saan ang Diyos ay patatawarin ang kanyang bayan. Pero sabi ko nga kanina, hindi mangyayari yon sa kanilang panahon. Ano po? These sins are never forgotten, the wrath only deepens over time. Hindi kalilimutan ng Diyos ang lahat ng mga ginagawang kasalanan ng kanyang bayan, bagkus lalo lang itong lumalaki ng lumalaki. Mga kapatid, palagi natin titingnan, kung ating matitingnan, ang Diyos ay nanawagan ng pagtalima o panawagan ng panunumbalik ng kanyang bayan. At nanumbalik naman sila. Pero kung ating titingnan, wala pong genuine na repentance, kaya wala tayong makakitang genuine na pagbabago. Bagkus, lalo pa lamang palaki ang kasalanan. Hindi po ba? Kaya mahirap paniwalaan yung mga sinasabi nating revival. Sa church na ito, bakit pumunta tayo? Merong revival. May revival na nangyayari. Kung ikukumpara natin ang revival sa Biblia at yung revival na pinapatotoo sa mga bawat iglesia rito ngayon, hindi po tunay na totoo. Nangyari ang revival nung tayo ginising ng banal na Espiritu, nung tayo binaman mula sa kamatayan. Yun ang tunay na revival. Diba? Patay ka na, binuhay kang muli. Yun ang revival. At yun ang ginagawa nilang paraan para ipaunawa sa atin na sa loob ng isang iglesia, para magkaroon, ay palagi nilang hinahamon na magkaroon ng spiritual revival sa pamamagitan ng kanilang mga gawain, na mga aktibidades. Walang spiritual revival sa pamamagitan ng gawain, mga aktibidades. Ang true revival, tanging Diyos ang makagagawa para sa atin. Wala pong ganyan. Kaya nga, sabi natin kanina, ang trabaho ng Diyos, ang gusto mangyari ng Diyos, bakit sila kailangang manumbalik, ay para sila'y linisin. Masyado nang malaki ang scope ng kasalanan, layer by layer, kailangan sila'y malinis. At paano ang gagawin? Sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang mga salita. Ang mga propeta ay patuloy na nangangaral. Napakaraming propeta na nangangaral. Pero ang problema, kahit sabihin natin araw-araw na narinig nila ang babala at pangangaral ng katotohanan ng mga propeta, pero araw-araw, dahil sila lubog na sa kasalanan, wala na, bingi na sila. Ano po? Wala nang manhid na yung kanilang konsensya. Kaya nangyayari po yan sa atin, mga kapatid. Noong isang linggo, napag-usapan natin yung drifting away. Yung adrift, yung isang bangka na nakaangkla na hindi natin alam, unti-unti na tayong lumalayo. Kaya ang gusto kong tanungin sa bawat isa sa atin, ngayong umagang ito, meron pa bang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin? Di ba? Paano natin nakikita ang ating mga sarili kapag tayo kinokompronta na salita ng Diyos? Yung bang ating paglayo at pandalamig ay ganun pa rin? Hindi nababago? Supposedly dapat sa ating pakikinig na salita ng Diyos, tayo lumalakas. Sinasabi. Kailangan tayong palakasin, kailangan tayong linisin. Yun ang trabaho ng salita ng Diyos, kaya pinipreach yun every Sunday sa atin. Pero paano tayo kinokonfront ng salita ng Diyos? Patuloy pa rin ba tayo? Sabihin natin, wala tayong kapalpakan, wala tayong kahinaan. Mahina po tayo at makasalanan. Every Sunday, napunta tayo rito na tayo mahina. Na tayo walang lakas, na tayo malamig, na tayo nanlalamig sa Diyos. Linggo-linggo yan. Wag po nating sabihin, hindi. Kung tayo totoo sa ating mga puso at sa ating konsyensya, alam natin nangyayari yan. Kung tayo mahina tayo. Kung tayo nakakagawa ng mga kasalanan, mahina ang ating espiritu. Darating tayo rito. Pero alam natin, ang tanging lang magpapalakas sa atin
ay walang iba kundi ang biyaya at katotohanan ng salita ng Diyos. That's the only way na tayo mapalakas ng banal na Espiritu, through the preaching of the Word of God. At ito ang hindi magawa ng mga Hudyo na may salita ng panahon na iyon. Dahil nga sila'y malalim na sa kasalanan, ang kanilang puso at ang kanilang isipan ay nilabo na ng lahat ng kasalanan, manhid na ang kanilang mga konsensya. Their feelings aren't connecting with their faith anymore. Wala na. Yung kanilang damdamin hindi na makakonekta sa kanilang pananampalataya. Yung kanilang init sa pagsamba, hindi na makakompleto sa pananampalataya. Panay na lamang emosyon. At makita natin, ang buong bayan ng Israel ay tunay ng ligaw. Sinasabi natin mga kapatid, saan yung sinasabi ng Diyos? Saan yung sinasabi ng salita sa panguna na sila ay manunumbalik? Nangyari ang panunumbalik, pero hindi lubos na panunumbalik. At kailan mangyayari ang tunay na panunumbalik? Kapag ginising na ng Espiritu ng Diyos ang ating mga kaluluwa at kumilos ang Diyos para tayo panumbalikin sa Kanya, doon lamang mangyayari ang tunay na pagbangon ng bawat isa sa atin. Ano pagkakaiba? Sila ay nanumbalik kasi pinahirapan sila ng Diyos. Tama po ba? Yun ang ginawang plano ng Diyos. Pinahirapan sila, ibinaksak sila, wala na silang masulingan. Ewan ko kung hindi ka mababalik sa akin. Of course, bumalik sila. Pero dahil nga iyon ang paraan lamang ng Diyos para sila'y manumbalik at para ipakita sa kanilang konsensya na kung sino ang Diyos at kung ano ang ginagawa nilang kasalanan. Makita natin, it's only temporary at hindi kompleto. Pero ang sabi, darating ang araw at pagpapalain ko ang Israel sa pamamagitan ng Juda. Bakit sa pamamagitan ng Juda? Sapagkat doon manggagaling ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, na makapagbibigay sa atin ng tunay na pagbangon at paglilinis. At sabi, sa loob ng 3 araw, Kanyang isasagawa ang lahat ng ito. At pagdating ng panahon na yon, lahat tayo ay lalapit sa Diyos. Kaya may pag-asa pa ba? Mayroon. Sapagkat ang Diyos pa rin ang gagawa, pati ang Kanyang mga salita. He will work out His will as He has declared His will in His Word. Kaya naman, sa tuwina mga kapatid, patuloy tayong bumaling sa salita ng Diyos. Yun lamang ang tanging nating pag-asa. Maging magpakatotoo tayo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay at dapat palagi tayong doon pumunta sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yun lang ang tanging paraan para tayo muling mapalakas at para tayo may bangon ng Diyos sa ating kinasasablakan. Tayo pimanalangin. Salamat po, Ama, sa iyong mga salita na patuloy na nagiging source ng aming kalakasan, nagiging source ng aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga bagay na ipinakita mo po sa amin sa bayan ng Israel ay tunay na larawan ng aming mga sarili sa panahon na ito. Hindi po kami magbabalik loob sa iyo kung hindi po kayo kikilos sa amin. At hindi po namin hindi po namin pwedeng hintayin ang mga bagay na ito bagkos, Panginoon, ay manumbalik kami sa inyo. Sapagkat iyon ang nais mo po sa amin. Tumalima po kami sa inyo. At iyon ang paraan ng iyong pagliligtas. Ang lahat ng espiritong iyong binuhay ay lalapit sa iyo, amin Diyos. Kaya nga po, amin Diyos, nawa ay kakitaan po kami ng paglapit sa inyo. Natunay nga na kami binuhay ng iyong espiritu at ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, maging mabangong handog po kami sa inyong harapan. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakarinig ng iyong mga salita sa umagang ito.
Tunay nga po, Panginoon, na ang mga salita mo na narinig ay maging katotohanan sa aming mga buhay pananampalataya sa ngayon. Tulungan mo po kami, amin Diyos. Kaya lamang po ang atangin namin pag-asa. Ito po ang masabot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.